ang mahiwagang kawayan. Sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok, nakatira si Juan, isang magsasaka na puno ng pangarap at pag-asa sa buhay. Bagamat hindi siya mayaman, masaya siya sa simpleng buhay na mayroon siya kasama ang kanyang pamilya. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising upang magsimula ng kanyang araw. Ang kanyang bukirin ay matagal nang hindi pinapalad. Ang lupa'y hindi na makapal, kaya't hindi siya makaani ng maganda. Ngunit hindi niya pinapansin ito. Patuloy niyang tinatanim ang mga palay, gulay at mais. Umaasa na darating din ang panahon na magiging masagana ang kanyang bukirin. Si Juan ay hindi nakatanggap ng formal na edukasyon. Sa kabila ng kanyang simpleng buhay, ang kanyang isipan ay puno ng mga pangarap. Pangarap niyang maging isang matagumpay na magsasaka na kayang matulungan ang kanyang pamilya at makapagbigay ng mas maginhawang buhay sa kanila. Ang kanyang asawa, si Maria, ay isang mabait at masipag na babae. Siya ang katuwang ni Juan sa mga gawaing bahay at pagsasaka. Mayroon silang 3 anak. Sina Ana, ang panganay na 12 taon gulang, si Tomas, 8 taon, at si Luisa ang bunso na 5 taon. Sa kabila ng mga pagsubok, si Juan ay hindi nawawalan ng pag-asa. Araw-araw ay nagsusumikap siya sa bukirin kahit na minsan ay nagugutom sila. Isang umaga, habang tinatanim ni Juan ang mga palay sa bukirin, napansin niyang may kakaibang bagay na tumutubo sa isang sulok ng kanilang bukirin. Isang kawayan na may kakaibang hugis at kulay at may kislap na tila may lihim. Inisip ni Juan na baka ito isang normal na kawayan, ngunit napansin niyang ibang-iba ang hitsura nito kaysa sa mga karaniwang kawayan sa paligid. Wala na yatang ibang tanim na magtatagal pa, aniwan sa sarili habang tinitingnan ang kakaibang kawayan. Hindi siya sanay makita ang mga ganitong uri ng tanim sa kanyang bukirin, ngunit hindi siya tumigil sa pagtatanim ng kanyang mga pananim. Tumuloy siya sa kanyang mga gawain, ngunit ang isipan ni Juan ay hindi mapakali. Binalikan niya ang kawayan at sinubukang hawakan ito. Nang kanyang hawakan, nagulat siya nang biglang kumislap ang kawayan at kumalabit ang hangin sa paligid. Sa isang iglap, isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa kawayan. Ang kanyang itsura ay kakaiba, may mahahabang buhok at mahahabang damit na kumikislap ng liwanag. Huwag kang matakot, Juan. Ang matandang lalaki ay nagsalita gamit ang malumanay na tinig. Ako ay isang diwata na ipinadala upang magbigay ng tulong sa iyo. Si Juan ay napahinto at hindi makakapaniwala sa kanyang nakita. Ang matandang lalaki ay patuloy na nagsalita. Ang tanim na ito ay hindi ordinaryo. Ito ay isang mahiwagang kawayan. Pinili kita upang magbigay sa iyo ng 3 kahilingan. Sa bawat kahilingan, magkakaroon ka ng pagkakataon na baguhin ang iyong buhay. Ngunit bago siya makapagsalita, nagpatuloy ang diwata. Ngunit tandaan mo, Juan, ang bawat kahilingan ay may kapalit. Dapat mo itong gamitin ng may kabutihan at hindi para sa pansariling kapakinabangan. Ang bawat desisyon na gagawin mo ay magdadala ng mga epekto, kaya't mag-isip ka ng mabuti. Si Juan ay hindi makapaniwala sa narinig. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kaligayahan at takot. Hindi niya alam
kung paano sasagutin ang diwata. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong at pangarap. 3 kahilingan ang naisip niya. Mabilis na dumating ang mga katanungan sa kanyang isipan. Ano ang dapat niyang hilingin? Ano ang pinakamahalagang bagay na makakapagpabago sa kanyang buhay at buhay ng kanyang pamilya? Ang diwata ay ngumiti at itinuro ang kawayan. Pumili ka, Juan. Ang unang kahilingan mo ay isang pagkakataon para baguhin ang iyong kapalaran. Huwag sayangin ito. Nag-isip si Juan ng mabuti. Puno ng pangarap ang kanyang isipan at nais niyang magbago ang kanyang buhay. Hindi na siya masaya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang mga pagsubok sa bukirin, ang hirap ng buhay at ang paghihirap ng kanyang pamilya ay nagbigay sa kanya ng matinding kalungkutan. Kaya't nang hindi na kayang maghintay, tumingin siya sa diwata at nagsabi, "Ang unang kahilingan ko ay magkaroon ng masaganang ani. Nais ko na ang aming bukirin ay magbunga ng marami at ang aking pamilya ay hindi na maghirap." Tinutok ng diwata ang kanyang kamay sa kawayan at isang liwanag ang bumangon mula rito. "Ang iyong kahilingan ay tinanggap, Juan," ang sabi ng diwata. "Maging masagana ang iyong bukirin at darating ang mga panahong hindi mo na muling mararanasan ang gutom." Sa mga susunod na araw, nagbago ang lahat sa bukirin ni Juan. Ang mga palay ay mabilis na tumubo at ang mga gulay ay namulaklak na para bang may kahima-himala. Ang lahat ng kanyang paghihirap ay nagbunga ng magagandang ani. Hindi nagtagal, naging masagana ang buhay ni Juan. Ang kanyang pamilya ay naging masaya at ang komunidad ay nagsimulang humanga sa kanyang mga nagawa. Sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na naglalaro sa isipan ni Juan. Kung may 2 natitirang kahilingan, ano pa kaya ang maaari niyang hilingin upang mas lalo pang mapabuti ang kanyang buhay? Matapos matanggap ang kanyang unang kahilingan, nagkaroon si Juan ng isang mas masaganang buhay kaysa dati. Ang bukirin na kanyang pinagmumulan ng pagod at paghihirap ay naging luntiang palasyo ng mga ani. Ang mga palay na kanyang itinanim ay tumubo ng mabilis at sagana. Ang mga gulay, prutas at mga tanim na dati mahirap buhayin ay nagbigay tuwa at kasiyahan sa buong pamilya. Hindi na kailangang maghirap sa paghahanap ng pagkain at hindi na nila kailangang mag-alala sa mga pagsubok ng buhay. Ang kanyang asawa, si Maria, ay labis na natuwa sa mga pagbabago. Ang mga anak nila, sina Ana, Tomas at Luisa, ay may bagong kasiyahan sa buhay. Ang mga bata ay may sapat na pagkain at makakapag-aral ng maayos. Bagamat napakaganda ng buhay nila ngayon, hindi pa rin nakalimutan ni Juan ang diwata na nagbigay sa kanya ng lahat ng ito. Kaya't hindi nagtagal, nagdesisyon siyang muling bumalik sa mahiwagang kawayan upang magpasalamat. Isang araw, pagkatapos ng isang araw ng pagtatrabaho sa bukirin, naglakad si Juan patungo sa lugar kung saan tumubo ang mahiwagang kawayan. Nang makita niya ang kawayan, lumapit siya at tumingin sa paligid. Hindi siya makapaniwala na ang isang kawayan na kasing laki ng puno ay nagkaroon ng ganitong kakayahan. Habang ang mga mata ni Juan ay nakatuon sa kawayan, isang liwanag na muling sumik mula sa gitna ng mga sanga. Ang diwata,
tulad ng dati ay lumitaw mula sa liwanag. Juan, sabi ng diwata, ang unang kahilingan mo ay natupad. Makikita mo na ang iyong bukirin ay magbubunga ng magagandang ani. Ngunit tandaan mo, mayroon ka pang 2 kahilingan. Tumingin si Juan sa diwata, puno ng pasasalamat at pag-iisip. Maraming salamat po diwata. Ang unang kahilingan ko ay nagbunga ng maganda. Ngunit sa mga natitirang kahilingan, nais ko pong makamit pa ang higit na tagumpay para sa aking pamilya. Ang diwata ay ngumiti at tinitigan si Juan. Alam ko na ang iyong mga pangarap, Juan. Ngunit huwag kalimutan na ang mga kahilingan ay may kaakibat na responsibilidad. Ang bawat hakbang na iyong tatahakin ay makaaapekto sa iyong kapwa at sa kalikasan. Juan ay tumango, tila naisip ang mga salitang iyon. Ano po ang dapat kong gawin upang magamit ang natitirang mga kahilingan? Pumili ka ng maingat, Juan. Ano ba ang higit na mahalaga sa iyo? Ano ang magbibigay kasiyahan hindi lamang sa iyo, kundi pati sa iyong pamilya? Si Juan ay nag-isip ng mabuti. Ang una niyang kahilingan ay para sa kanyang pamilya at bukirin at nagbunga ito ng maganda. Ngunit ang natitirang 2 kahilingan ay magdudulot ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Ang tanong ay, ano ang kanyang hihilingin upang mas lalo pang mapabuti ang kanilang kalagayan? Ano pa ang pinakamahalaga sa kanya? Dahil sa mga ideya at pangarap na sumik sa kanyang isipan, nagpasya si Juan. Ang 2 kahilingan ko po ay magkaroon kami ng isang mas magarang bahay upang hindi na kami maghirap sa tirahan. Nais ko na magkaroon kami ng mas magandang buhay. Ang mga anak ko po ay magkaroon ng maayos na edukasyon at nais ko rin po na mapabuti ang aming kalusugan at kaligtasan. Ang diwata ay hindi nagsalita, ngunit tumango. Pinagtuunan nito ng pansin ang kawayan at mula roon isang liwanag na kumikinang ang nagbukas. Ang iyong kahilingan ay tinanggap, Juan. Ngunit tandaan, ang mga magagarang bagay ay may kaakibat na bagong hamon. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ng magbago ang buhay ni Juan. Ang kanyang bahay, na dati isang maliit na kubo lamang, ay naging isang malaki at magarang bahay. Ang mga pader ay gawa sa matibay na ladrilyo at ang bubong ay natakpan ng mga modernong materyales. May mga bagong kasangkapan sa loob, pati na ang mga kagamitan sa kusina at sala. Ang mga anak ni Juan ay may sarili ng mga kwarto at ang pamilya ay mas naging komportable sa kanilang bagong tahanan. Habang ang bahay ni Juan ay naging maganda at maayos, nagsimula ring magbago ang kanyang pananaw sa buhay. Dati, pinapahalagahan niya ang mga simpleng bagay at ang pagkakaroon ng masayang pamilya. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng paghahangad at ang kanyang isipan ay masyadong nakatutok sa mga material na bagay. Naging abala siya sa pagpapaganda ng kanyang bahay at sa pag-aalaga ng kanyang mga bagong gamit. Nang hindi na napansin, unti-unting nagsimulang magbago ang kanyang relasyon sa mga tao sa paligid niya. Ang mga kapitbahay na dati palaging tumutulong sa kanya ay hindi na niya nakakasama. Ang mga bata na dati naglalaro sa bukirin ay naging mas abala sa mga bagong gadgets at mga laro sa bahay.
Si Maria, ang kanyang asawa, ay hindi na rin siya gaanong kinakausap dahil siya'y abala sa pagpapaganda ng kanilang tahanan. Isang araw, habang nagmamasid sa kanyang magarang bahay, napansin ni Juan ang kaibahan ng kanilang buhay bago at pagkatapos niyang matamo ang kanyang kahilingan. Hindi na siya tulad ng dati na masaya at kontento sa simpleng buhay. Habang siya'y nag-iisip, naglakad siya patungo sa mahiwagang kawayan upang humiling ng kanyang ikatlong kahilingan. Habang naglalakad si Juan, muling bumangon ang mga alaala ng diwata at ang mga payo nito. Ang mga magagarang bagay ay may kaakibat na hamon. Tinutukoy ng diwata ang kanyang mga damdamin at ang kanyang pakikisalamuha sa mga tao. Ang tanong, ano ang mangyayari sa kanyang ikatlong kahilingan? Matapos ang ilang linggong pamumuhay sa kanyang bagong magarang bahay, nagsimulang magduda si Juan sa mga desisyon niyang ginawa. Bagamat ang buhay nila ay naging mas komportable, naramdaman niyang unti-unti nang nawawala ang kasimplehan at kaligayahan na dati nilang nararanasan. Ang mga bagay na pinaghirapan niya noon, ang buhay sa bukirin, ang pagtulong sa kanyang mga kapitbahay, at ang pagtangkilik sa mga simpleng kaligayahan ay naglaho sa gitna ng lahat ng material na bagay na kanyang nakuha. Isang araw, habang siya ay nagmamasid sa kanyang magarang bahay, napansin niyang hindi na siya tulad ng dati. Hindi na siya kasing masaya, kasing kontento, at kasing payapa ng kanyang buhay bago pa siya humiling sa diwata. Sa kabila ng lahat ng mga magagarang bagay na kanyang tinamo, nagkaroon siya ng mga sandaling nagdududa siya sa kanyang piniling landas. Ang mga magarang kasangkapan, mga bagong gamit, at ang malaking bahay ay hindi nakapagbigay sa kanya ng tunay na kasiyahan. Ang mga anak ni Juan, sina Ana, Tomas, at Luisa, na dati ay masaya at palaging nagsasama sa mga simpleng gawain sa bukirin, ngayon ay naging masyadong abala sa kanilang mga gadgets, mga laro, at ang bagong mga kasangkapan sa bahay. Ang kanilang mga mata ay hindi na nakatingin sa mga simpleng bagay na dati nilang minahal, ang magkasamang pagtulong sa mga gawaing bahay, ang pagtulong kay Juan sa pagtatanim, at ang pagkakaroon ng bonding moments sa gitna ng mga halaman. Si Maria, ang kanyang asawa, na dati katuwang sa lahat ng aspeto ng buhay, ay hindi na rin masyadong nakikisalamuha kay Juan. Ang mga gabing magkasama sila sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang lumang bahay, nag-uusap tungkol sa mga pangarap at plano sa buhay, ay naging bihira. Ang bawat araw ay napuno ng mga abala, pag-aalaga sa bagong bahay, pamamahala ng mga material na bagay, at pagsunod sa mga bagay na tila mas mahalaga kaysa sa pagmamahal at kasamahan. Habang si Juan ay nag-iisa sa kanilang bagong sala na puno ng magagarang kasangkapan, napansin niyang may nangyaring pagbabago sa kanyang puso. Ang mga saloobin ng diwata na nagsasabing ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga bagay na hawak mo, kundi sa mga relasyon na mayroon ka, at sa kung paano mo pinahahalagahan ang bawat sandali ng buhay, ay paulit-ulit na naglalakbay sa kanyang isipan. Bawat katanungan na hindi niya kayang sagutin at bawat sandali ng kalungkutan ay nagsabi sa kanya na may kulang sa lahat ng tagumpay na nakamtan niya.
habang abala siya sa pamamahala ng mga bagay na tinamo. Nawawala na ang mga simpleng kaligayahan ng buhay, ang pagtulong sa kanyang kapwa, ang pagmamahal ng pamilya, at ang pagiging kontento sa kung ano ang mayroon. Isa sa mga pinakamalaking tanong na hindi na matutunan ni Juan ay kung bakit sa kabila ng lahat ng material na tagumpay ay tila hindi siya masaya. Ang kanyang pamilya ay mayaman na, ngunit nawawala ang dati nilang pagkakaisa at pag-unawa sa isa't isa. Sa kabila ng mga magagarang kagamitan at bagong bahay, hindi na siya nakakaramdam ng pagmamahal at pagtutulungan na dati ay puno ng kanilang tahanan. May mga gabing hindi siya makatulog. Ang mga matay nakatuon sa kanyang mga magagarang kagamitan, ngunit ang puso ay nananabik sa mga simpleng sandali ng buhay, ang magkasamang pagtulong sa bukirin, ang pagtawa ng kanyang mga anak, at ang masilayan ang magkasamang pagkain sa hapag-kubo. Sa kabila ng lahat ng mga material na bagay, ang puso ni Juan ay naghangad ng isang bagay na higit pa sa kayamanan. Napansin niyang habang ang kanyang buhay ay mas maginhawa, nawawala ang tunay na halaga ng buhay, ang pagmamahal ng pamilya, ang kasimplihan ng pamumuhay, at ang pagkakaroon ng mga simpleng tagumpay. Nais niyang muling matutunan kung paano maging masaya sa mga simpleng bagay at hindi sa mga material na tagumpay. Nais niyang ibalik ang mga araw na sila'y magkasama sa bukirin, nagtutulungan at sabay-sabay nilang tinatamasa ang bawat ani at bawat araw. Sa gitna ng lahat ng pagninilay, nagdesisyon si Juan na muling bumalik sa mahiwagang kawayan. Nais niyang humiling ng pangatlong pagkakataon, ngunit hindi na niya nais na humiling ng mga material na bagay. Ang kahilingan niya ay hindi para sa karagdagang yaman, kundi upang matutunan muli ang halaga ng pagmamahal at pagkakasunduan sa kanyang pamilya. Pinili niyang humiling ng pagkakataon upang muling mabuhay sa mga simpleng araw, ang mga araw na sila'y magkasama sa mga magagandang bagay at hindi nakatuon lamang sa mga material na bagay. Isang araw, naglakad si Juan patungo sa lugar kung saan siya unang nakatagpo ng mahiwagang kawayan. Habang siya ay naglalakad, naramdaman niyang muling bumangon ang mga alaala ng diwata at ang mga payo nito. Ang mga magagarang bagay ay may kaakibat na hamon. Ang sinabi ng diwata sa kanya. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng lakas sa kanyang puso upang magpatuloy at humiling ng mga bagay na mas mahalaga kaysa sa mga material na tagumpay. Habang si Juan ay naglalakad patungo sa kawayan, muling lumitaw ang diwata sa harap niya. Ang liwanag ng kawayan ay kumikislap at si Juan ay tumingin sa diwata na may pusong puno ng pasasalamat at humihingi ng bagong pagkakataon. Nang makita ng diwata ang malalim na pagbabago sa puso ni Juan, ngumiti ito at nagbigay ng isang huling pagkakataon para sa kanya. Juan, sabi ng diwata, ang pangatlong kahilingan mo ay napakahalaga. Hindi ko kayang ibalik ang lahat sa dati, ngunit bibigyan kita ng pagkakataon upang magbalik loob sa iyong mga mahal sa buhay. Ang kahilingan mo ay hindi tungkol sa material na yaman, kundi sa iyong puso. Muling nagliwanag ang kawayan at sa isang kisap mata nagbago ang lahat. Ang magarang bahay ni Juan ay naglaho at muling bumalik sa simpleng tahanan ng kanyang pamilya. Ang mga anak niya ay muling nagsimulang maglaro sa bukirin at si Maria ay muling tumulong sa mga gawain sa bahay. Ang kanilang buhay ay naging mas simple, ngunit puno ng pagmamahal at kasiyahan. Si Juan ay natutunan na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga bagay,
kundi sa pagmamahal, pagkakaisa at pagpapahalaga sa bawat simpleng sandali ng buhay. Ang buhay ni Juan at ng kanyang pamilya ay muling naging masaya at kontento at natutunan nilang pahalagahan ang mga magagandang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, ang pagmamahal ng pamilya, ang mga sandaling magkasama at ang kasimplihan ng buhay. Kabanata 3, ang pangalawang kahilingan. Expanded. Matapos ang ilang linggong pamumuhay sa kanyang bagong magarang bahay, nagsimulang magduda si Juan sa mga desisyon niyang ginawa. Bagamat ang buhay nila ay naging mas komportable, naramdaman niyang unti-unti nang nawawala ang kasimplehan at kaligayahan na dati nilang nararanasan. Ang mga bagay na pinaghirapan niya noon, ang buhay sa bukirin, ang pagtulong sa kanyang mga kapitbahay at ang pagtangkilik sa mga simpleng kaligayahan ay naglaho sa gitna ng lahat ng material na bagay na kanyang nakuha. Isang araw, habang siya ay nagmamasid sa kanyang magarang bahay, napansin niyang hindi na siya tulad ng dati. Hindi na siya kasing masaya, kasing kontento at kasing payapa ng kanyang buhay bago pa siya humiling sa diwata. Sa kabila ng lahat ng mga magagarang bagay na kanyang tinamo, nagkaroon siya ng mga sandaling nagdududa siya sa kanyang piniling landas. Ang mga magarang kasangkapan, mga bagong gamit at ang malaking bahay ay hindi nakapagbigay sa kanya ng tunay na kasiyahan. Ang mga anak ni Juan, sina Ana, Tomas at Luisa, na dati ay masaya at palaging nagsasama sa mga simpleng gawain sa bukirin, ngayon ay naging masyadong abala sa kanilang mga gadgets, mga laro at ang bagong mga kasangkapan sa bahay. Ang kanilang mga mata ay hindi na nakatingin sa mga simpleng bagay na dati nilang minahal, ang magkasamang pagtulong sa mga gawaing bahay, ang pagtulong kay Juan sa pagtatanim at ang pagkakaroon ng bonding moments sa gitna ng mga halaman. Si Maria, ang kanyang asawa na dati katuwang sa lahat ng aspeto ng buhay, ay hindi na rin masyadong nakikisalamuha kay Juan. Ang mga gabing magkasama sila sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang lumang bahay, nag-uusap tungkol sa mga pangarap at plano sa buhay ay naging bihira. Ang bawat araw ay napuno ng mga abala, pag-aalaga sa bagong bahay, pamamahala ng mga material na bagay at pagsunod sa mga bagay na tila mas mahalaga kaysa sa pagmamahal at kasamahan. Habang si Juan ay nag-iisa sa kanilang bagong sala na puno ng magagarang kasangkapan, napansin niyang may nangyaring pagbabago sa kanyang puso. Ang mga saloobin ng diwata na nagsasabing ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga bagay na hawak mo, kundi sa mga relasyon na mayroon ka at sa kung paano mo pinahahalagahan ang bawat sandali ng buhay, ay paulit-ulit na naglalakbay sa kanyang isipan. Bawat katanungan na hindi niya kayang sagutin at bawat sandali ng kalungkutan ay nagsabi sa kanya na may kulang sa lahat ng tagumpay na nakamtan niya. Habang abala siya sa pamamahala ng mga bagay na tinamo, nawawala na ang mga simpleng kaligayahan ng buhay, ang pagtulong sa kanyang kapwa, ang pagmamahal ng pamilya at ang pagiging kontento sa kung ano ang mayroon. Isa sa mga pinakamalaking tanong na hindi na matutunan ni Juan ay kung bakit sa kabila ng lahat ng material na tagumpay ay tila hindi siya masaya. Ang kanyang pamilya ay mayaman na,
ngunit nawawala ang dati nilang pagkakaisa at pag-unawa sa isa't isa. Sa kabila ng mga magagarang kagamitan at bagong bahay, hindi na siya nakakaramdam ng pagmamahal at pagtutulungan na dati ay puno ng kanilang tahanan. May mga gabing hindi siya makatulog, ang mga matay nakatuon sa kanyang mga magagarang kagamitan. Ngunit ang puso ay nananabik sa mga simpleng sandali ng buhay, ang magkasamang pagtulong sa bukirin, ang pagtawa ng kanyang mga anak at ang masilayan, ang magkasamang pagkain sa hapagkubo. Sa kabila ng lahat ng mga material na bagay, ang puso ni Juan ay naghangad ng isang bagay na higit pa sa kayamanan. Napansin niyang habang ang kanyang buhay ay mas maginhawa, nawawala ang tunay na halaga ng buhay, ang pagmamahal ng pamilya, ang kasimplihan ng pamumuhay, at ang pagkakaroon ng mga simpleng tagumpay. Nais niyang muling matutunan kung paano maging masaya sa mga simpleng bagay at hindi sa mga material na tagumpay. Nais niyang ibalik ang mga araw na sila'y magkasama sa bukirin, nagtutulungan, at sabay-sabay nilang tinatamasa ang bawat ani at bawat araw. Sa gitna ng lahat ng pagninilay, nagdesisyon si Juan na muling bumalik sa mahiwagang kawayan. Nais niyang humiling ng pangatlong pagkakataon, ngunit hindi na niya nais na humiling ng mga material na bagay. Ang kahilingan niya ay hindi para sa karagdagang yaman, kundi upang matutunan muli ang halaga ng pagmamahal at pagkakasunduan sa kanyang pamilya. Pinili niyang humiling ng pagkakataon upang muling mabuhay sa mga simpleng araw, ang mga araw na sila'y magkasama sa mga magagandang bagay at hindi nakatuon lamang sa mga material na bagay. Isang araw, naglakad si Juan patungo sa lugar kung saan siya unang nakatagpo ng mahiwagang kawayan. Habang siya ay naglalakad, naramdaman niyang muling bumangon ang mga alaala ng diwata at ang mga payo nito. Ang mga magagarang bagay ay may kaakibat na hamon ang sinabi ng diwata sa kanya. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng lakas sa kanyang puso upang magpatuloy at humiling ng mga bagay na mas mahalaga kaysa sa mga material na tagumpay. Habang si Juan ay naglalakad patungo sa kawayan, muling lumitaw ang diwata sa harap niya. Ang liwanag ng kawayan ay kumikislap at si Juan ay tumingin sa diwata na may pusong puno ng pasasalamat at humihingi ng bagong pagkakataon. Nang makita ng diwata ang malalim na pagbabago sa puso ni Juan, ngumiti ito at nagbigay ng isang huling pagkakataon para sa kanya. Juan, sabi ng diwata, ang pangatlong kahilingan mo ay napakahalaga. Hindi ko kayang ibalik ang lahat sa dati, ngunit bibigyan kita ng pagkakataon upang magbalik loob sa iyong mga mahal sa buhay. Ang kahilingan mo ay hindi tungkol sa material na yaman, kundi sa iyong puso. Muling nagliwanag ang kawayan at sa isang kisap mata, nagbago ang lahat. Ang magarang bahay ni Juan ay naglaho at muling bumalik sa simpleng tahanan ng kanyang pamilya. Ang mga anak niya ay muling nagsimulang maglaro sa bukirin at si Maria ay muling tumulong sa mga gawain sa bahay. Ang kanilang buhay ay naging mas simple, ngunit puno ng pagmamahal at kasiyahan. Si Juan ay natutunan na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga bagay, kundi sa pagmamahal, pagkakaisa at pagpapahalaga sa bawat simpleng sandali ng buhay. Ang buhay ni Juan at ng kanyang pamilya ay muling naging masaya at kontento.
at natutunan nilang pahalagahan ang mga magagandang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, ang pagmamahal ng pamilya, ang mga sandaling magkasama at ang kasimplihan ng buhay. Matapos mabawi ang kanyang buhay, muling natutunan ni Juan ang mga simpleng bagay na dati niyang tinitingnan bilang pangkaraniwan, ang magarang bahay, mga kagamitan at mga material na bagay na unang nagbigay sa kanya ng kasiyahan ay nawala. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nahanap niya ang tunay na yaman sa kanyang pamilya at sa mga simpleng sandali ng buhay. Si Maria, ang kanyang asawa, ay hindi na kailangan pang ipaliwanag ang kasiyahan sa mga magagarang kagamitan. Isang hapon, habang sila ay magkasama sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang simpleng bakuran, sinabi ni Maria, "Juan, hindi ko na inisip na babalik tayo sa ganitong buhay, pero tuwing umaga na tayo ay magkasama sa mga simpleng gawain, natutunan ko na sa bawat araw, iyon ang tunay na kaligayahan." Hindi iniiwasan ni Juan ang mga mahirap na gawain. Hindi na siya nag-aalangan magtanim ng palay o mag-alaga ng mga hayop. Bagamat abala sila sa mga gawain sa bukirin, hindi ito naging hadlang upang magtulungan sila bilang pamilya. Tinutulungan niya si Maria sa paglilinis ng bahay at pagbili ng mga pangangailangan, at ang mga bata naman ay natutong magtulungan sa bukirin at mag-aral. Naramdaman nila ang tunay na pagmamahal at samahan na nawala noong panahon ng kanilang kayamanan. Habang nagsasama-sama sila sa bukirin, napansin ni Juan na hindi na siya nagmamadali upang magkaroon ng mas malaking ani o mas maraming kagamitan. Sa halip, natutunan niyang pahalagahan ang bawat hakbang ng kanyang mga anak habang nagtatanim ng mga gulay at palay. Nagkakaroon sila ng mga kwento, tawa at mga simpleng sandali na hindi kayang tumbasan ng anumang material na bagay. Isang araw, habang si Juan ay nagtatrabaho sa bukirin, nakita niyang may kakaibang puno na tumubo sa gilid ng kanilang taniman. Hindi ito pwedeng ituring na isang ordinaryong puno, at sa loob ng ilang araw, lumitaw mula rito ang isang hindi pangkaraniwang ibon. Ang ibon ay kumikislap ng mga kulay at kumanta ng isang malamyos na tunog. Si Juan, na nagulat, ay napansin ang kakaibang aura ng ibon. Diwata, ang sigaw ni Juan, tumingin sa ibon na tila kumakatawan sa isang lihim ng kalikasan. Naglakad siya patungo rito at nagdasal. Ang lahat ng ito, Diwata, ay hindi ko kayang ipaliwanag. Ang bawat sandali ng buhay ay nagiging mas makulay sa ngayon, pero may isa pang tanong na hindi ko kayang sagutin. Maya-maya, muling sumik ang liwanag at sa harap ni Juan, lumitaw ang Diwata. "Juan," sabi ng Diwata, "nakita ko na natutunan mo ang pinakamahalagang aral ng buhay, ang pagiging kontento at ang pagmamahal sa mga simpleng bagay. Ngunit, hindi ito ang katapusan ng iyong paglalakbay. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagbabalik loob sa iyong mga mahal sa buhay at sa pagiging bukas sa mga bagong pag-asa." Naisip ni Juan na hindi pa tapos ang kanyang misyon at natutunan niyang dapat ipagpatuloy ang pagmamahal sa pamilya. Natutunan niyang
Hindi lamang ang tagumpay ang mahalaga, kundi ang pagmamahal sa bawat miyembro ng pamilya at ang pagkakaroon ng malasakit sa bawat isa. Sa mga sumunod na linggo, ang buhay ni Juan at ng kanyang pamilya ay patuloy na naging mas magaan. Ang kanilang simpleng buhay ay puno ng saya at pagmamahal. Ang kanilang mga anak ay masigasig na nag-aaral, hindi na nakatutok sa mga material na bagay, kundi sa pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpapalago ng kanilang mga kakayahan. Si Juan ay nagpatuloy sa pagtulong sa mga kapitbahay at tumulong sa pagpapalago ng kanilang komunidad. Habang nagbabalik ang bawat isa sa mga simpleng gawain ng buhay, si Juan ay natutunan ang halaga ng pagiging bukas sa mga pagbabago at pagtanggap sa mga aral ng buhay. Ang kanyang buhay ay hindi na nakasentro sa mga material na bagay. Alam niyang ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng malusog na relasyon at ang patuloy na pagmamahal ng pamilya. Ang bukirin ni Juan ay muling naging masagana, ngunit hindi na siya nag-aasam ng higit pa. Tinutulungan niya ang mga kapitbahay sa pagtatanim ng mga pananim at pinapalakas ang kanilang samahan. Naramdaman ni Juan na ang tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan sa mga ari-arian, kundi sa pagmamahal, pagkakaisa at mga simpleng sandali ng buhay. Isang araw, habang ang buong pamilya ay nagtitipon sa kanilang bakuran, tinitingnan ni Juan ang mga anak na nagtutulungan sa pagtatanim ng mga gulay at si Maria na abala sa paghahanda ng kanilang pagkain. Mahal ko, natutunan ko na sa mga simpleng araw na magkasama tayo, iyon ang tunay na kaligayahan, ang sabi ni Juan. Walang halaga ang material na bagay kung hindi ko kayo kasama. Ang mahalaga ay ang ating pagmamahal at ang ating pagsasama bilang pamilya. Si Maria ay ngumiti at habang magkasama silang kumain ng kanilang huling ani, natutunan nilang magkasama na ang kaligayahan ay hindi palaging makikita sa mga magagarang bagay. Ang kaligayahan ay sa bawat sandali na magkasama sila at ang pagpapahalaga sa bawat isa. Natutunan nila na ang mga material na bagay ay pansamantalang kaligayahan lamang, ngunit ang pagmamahal at pagkakasunduan ay magtatagal magpakailanman. Habang lumilipas ang panahon, ang buhay ni Juan at ng kanyang pamilya ay muling naging mas magaan. Sa mga pagsubok na kanilang naranasan, natutunan nila ang pinakamahalagang aral sa buhay, ang halaga ng pagtutulungan, ang pagmamahal ng pamilya, at ang pagtanggap sa mga simpleng biyaya ng araw-araw. Ang kanilang mga tanim ay muling bumangon mula sa mga pinsalang dulot ng bagyo at tagtuyot. At sa kabila ng lahat, hindi na nila pinahahalagahan ang mga material na bagay. Ang kanilang pamilya ay muling nagsama-sama sa simpleng pamumuhay at natutunan nilang magpasalamat sa bawat biyaya na dumating sa kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng mga magagandang pagbabago, si Juan ay nagsimulang mag-isip tungkol sa mga pagkakataon na hindi pa nila natutunan ang kabutihan ng simpleng buhay. Bagamat nagsimula silang magbalik loob sa mga tradisyonal na paraan ng buhay, may mga pagkakataong hindi nila maiwasan ang magtanong kung tama ba ang lahat ng kanilang ginawa. Kung mayroon pang mga kahilingan sa buhay, anong mga bagay kaya
ang dapat ko pang hilingin? Ang tanong ni Juan sa kanyang sarili. Isang gabi, habang naglalakad siya sa kanilang bukirin, nakita ni Juan ang diwata na muling lumitaw mula sa liwanag ng kawayan. Hindi na siya nagulat, ngunit ang puso niya ay puno ng kaligayahan at pasasalamat. Diwata, sabi ni Juan, natutunan ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga material na bagay, kundi sa pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya. Sa bawat pagsubok na dumaan sa buhay namin, natutunan ko na ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng pamilya at komunidad na nagmamahalan at nagsusuportahan. Ang diwata ay ngumiti at tinanguan siya. Juan, natutunan mo na ang pinakamahalagang aral sa buhay. Hindi ko na kailangang ibigay pa sa iyo ang anumang kahilingan. Ang iyong puso ay puno ng pag-unawa at ang iyong buhay ay nagsilbing halimbawa ng tunay na kayamanan, ang pagmamahal, pagtutulungan at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay. Muling nagbigay ang diwata ng isang huling mensahe kay Juan. Ang bawat hakbang na tatahakin mo ay may kalakip na pananagutan. Magpatuloy ka sa pagpapalaganap ng pagmamahal at tulungan ang iyong komunidad upang maging mas maligaya. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kung paano mo pinahahalagahan ang bawat sandali ng buhay. Sa mga sumunod na linggo, ang buhay ni Juan at ng kanyang pamilya ay naging mas makulay. Ang kanilang bukirin ay muling naging masagana, ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na kanilang natamo, patuloy pa rin nilang pinahalagahan ang mga simpleng bagay. Hindi nila kailangan ng magagarang kagamitan upang maging masaya. Naging mas kontento sila sa bawat sandali ng buhay at natutunan nilang pahalagahan ang bawat hakbang ng kanilang pamilya. Si Juan ay patuloy na nagsusumikap upang makatulong sa komunidad. Tinuruan niya ang mga kabataan sa kanilang baryo kung paano magtanim, mag-alaga ng mga hayop at magtulungan sa mga gawaing pangkomunidad. Hindi na niya inisip ang mga material na bagay, kundi ang magtaguyod ng isang komunidad na nagkakaisa at nagtutulungan upang magtagumpay. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagtulong sa kapitbahay, ang pagmamahal sa pamilya at ang pagbabalik loob sa mga aral ng buhay ay naging daan upang magbago ang kanyang pananaw sa mundo. Ang komunidad ay nagsimulang lumago, hindi lamang sa aspeto ng kalusugan at kabuhayan, kundi pati na rin sa mga relasyon ng mga tao. Ang mga kabataan na tinuruan ni Juan ay nagsimula ring magtulungan sa kanilang mga magulang at mga kapitbahay. Nagsimula silang magtanim ng mga gulay, mag-alaga ng mga hayop, at magtulungan sa mga proyekto na makikinabang ang buong baryo. Ang mga simpleng gawain ay nagbukas ng mas malalim na ugnayan sa bawat isa. Si Juan ay naging isang simbolo ng pagbabago sa kanilang baryo. Ang kanyang buhay, mula sa pagiging isang mahirap na magsasaka hanggang sa pagiging isang tagapagturo at leader sa komunidad, ay nagbigay ng inspirasyon sa marami. Hindi siya naghangad ng yaman o kapangyarihan, kundi ang makapagbigay ng pagmamahal at gabay sa kanyang pamilya at komunidad. Ang kanyang pagiging bukas sa mga pagbabago at ang pagtanggap sa mga simpleng biyaya ng buhay ay naging isang modelo ng tunay na tagumpay. Isang hapon, habang si Juan ay
nag-uusap sa mga kabataan ng baryo. Nakita niyang muli ang diwata na nagpakita sa kanya sa ilalim ng puno ng mangga. Ang diwata ay ngumiti at nagsabi, "Juan, ang iyong buhay ay nagsilbing gabay sa maraming tao. Natutunan mo na ang pinakamahalagang aral sa buhay, ang tunay na kaligayahan, ay matatagpuan sa pagmamahal, pagkakaisa, at pagtutulungan. Ang bawat hakbang na ginawa mo ay nagbigay ng liwanag sa mga taong nakapaligid sa iyo." Si Juan ay tumayo at nagpasalamat sa diwata. "Salamat po, diwata. Natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay hindi sa mga bagay kundi sa mga tao na mahalaga sa atin." Ang diwata ay ngumiti at umalis sa ilalim ng puno ng mangga, ngunit ang kanyang mga salita ay patuloy na bumangon sa isipan ni Juan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal at ugnayan ng bawat isa. Muling nagsimula si Juan na magpasalamat sa buhay. Ang bawat araw ay nagsilbing isang biyaya. Hindi na siya nagmamadali upang makamtan ang mga material na bagay. Sa halip, pinahalagahan niya ang bawat sandali na magkasama ang kanyang pamilya. Sa bawat hakbang na tinatahak nila, natutunan nilang mas pahalagahan ang bawat sandali ng buhay at natutunan nilang magtulungan at magbigay sa bawat isa. Ang tunay na kaligayahan ay natagpuan ni Juan sa mga simpleng sandali ng buhay, sa bawat tanim, sa bawat pagsubok at sa bawat tawanan. Natutunan nilang pahalagahan ang mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Sa huli, natutunan nila na ang pagmamahal, pagkakaisa at pagtutulungan ng pamilya at komunidad ay ang tunay na kayamanan ng buhay. Matapos matutunan ni Juan ang tunay na halaga ng pagmamahal at pagkakaisa, patuloy na nagsimula ang kanyang buhay at ng kanyang pamilya sa mga simpleng gawain. Ang kanilang bukirin na dati ay nagdusa sa mga natural na kalamidad ay muling nabangon. Ngunit ngayon, ang pinakamahalaga kay Juan ay hindi na ang mga ani o material na bagay. Hindi na siya nagmamadali upang makamtan ang yaman, kundi upang magbigay at magtulungan. Ang buong baryo na dating nahirapan sa matinding tagtuyot at bagyo ay muling nagsimulang makakita ng liwanag. Ang mga tao ay nagsama-sama upang magtulungan sa pag-aalaga ng kanilang mga bukirin, at ang mga kabataan ay natututo ng mga kasanayan mula kay Juan at sa kanyang pamilya. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagtatanim ng palay at gulay ay nagiging simbolo ng kanilang lakas at pagkakaisa. Si Juan ay nagsimulang magsanay ng mga kabataan upang magtulungan at magtulungan sa kanilang bukirin. Tinuruan niya silang pahalagahan ang mga simpleng hakbang sa buhay, ang pagtulong sa kapwa, ang pagtutulungan sa mga gawain, at ang pag-aalaga sa kalikasan. Hindi na sila nagmamadali upang makamtan ang tagumpay, kundi natutunan nilang magtulungan at magpasalamat sa mga biyaya ng buhay. Sa bawat hakbang na ginagawa nila, natutunan nilang ang tunay na yaman ay nasa puso ng bawat isa. Sa kabila ng mga magagandang pagbabago, nagpatuloy pa rin ang buhay ni Juan at ng kanyang pamilya. Ngunit may isang bagay na nagbago sa kanilang buhay, ang kanilang pananaw sa buhay at sa tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi na nila inisip ang magagarang bahay o mga material na bagay. Ang kanilang buhay ay nakasentro na
sa mga simpleng bagay na nagbibigay halaga sa kanilang relasyon at sa komunidad. Isang araw, habang ang buong baryo ay nagtitipon para sa isang pagtulong sa mga may sakit, naglakad si Juan sa gitna ng mga tao. Nakita niyang ang mga kabataan na tinuruan niya ay nagtutulungan sa paghahanda ng pagkain para sa mga nangangailangan. Ang kanilang komunidad ay nagkaroon ng mas malalim na ugnayan at pagmamahal sa isa't isa. Si Juan ay nagpasalamat sa mga simpleng sandali ng buhay na iyon. Walang halaga ang material na bagay kumpara sa pagtutulungan at pagmamahal na ipinakita ng bawat isa sa komunidad. Habang pinagmamasdan ni Juan ang mga kabataan at ang buong baryo, napansin niyang nagbago na sila. Hindi na sila nag-aasam ng higit pang kayamanan, kundi ang tunay na yaman ay nahanap nila sa mga simpleng sandali ng buhay, ang pagmamahal sa pamilya, ang pagtutulungan sa mga gawain at ang pag-aalaga sa kalikasan. Si Juan ay napuno ng kaligayahan dahil natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nakabase sa material na bagay, kundi sa mga simpleng hakbang ng buhay na puno ng pagmamahal at pagkakaisa. Ang buhay ni Juan at ng kanyang pamilya ay naging simbolo ng pagbabago at pag-asa. Natutunan nilang pahalagahan ang mga simpleng bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Hindi na nila hinahangad ang magagarang kagamitan, kundi ang makatagpo ng tunay na kaligayahan sa bawat araw na magkasama sila. Habang ang bukirin ni Juan ay muling naging masagana, ang mga tao sa buong baryo ay nagsimulang magtulungan at magpahagi ng kanilang mga ani sa mga nangangailangan. Ang mga kabataan ay nagsimulang magtulungan sa pagtatanim at pagpapalaganap ng mga bagong kasanayan sa kanilang komunidad. Sa bawat hakbang na ginagawa nila, natutunan nilang ang tunay na tagumpay ay hindi sa mga material na bagay, kundi sa pagmamahal at pag-aalaga sa isa't isa. Ang komunidad ni Juan ay nagsimulang maging isang modelo ng pagkakaisa at pagtutulungan. Natutunan nila na hindi ang mga material na bagay ang pinakamahalaga, kundi ang pagmamahal, respeto at pagkakaisa sa bawat isa. Sa bawat hakbang na tinatahak nila, natutunan nilang ang buhay ay puno ng mga pagkakataon upang magbigay at magsakripisyo para sa kapwa. Ang kanilang buhay ay nagsilbing halimbawa ng tunay na kayamanan ng buhay. Muli, nagpasalamat si Juan sa bawat biyaya ng buhay. Hindi na niya pinahahalagahan ang mga material na bagay, kundi ang mga simpleng sandali ng buhay na puno ng pagmamahal at pagkakaisa. Si Juan at ang kanyang pamilya ay nagsimulang magtulungan upang gawing mas maganda at mas masaya ang kanilang buhay. Hindi lamang sa pamamagitan ng mga material na bagay, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal at pagkakaisa na nagsusustento sa kanilang buhay. Sa bawat hakbang na ginawa ni Juan, natutunan niyang ang buhay ay hindi nasusukat sa mga material na bagay na tinatamasa. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakabase sa kayamanan, kundi sa mga relasyon na mayroon tayo at sa mga sandali ng buhay na magkasama tayong nagmamahalan at nagtutulungan. Sa huli, natutunan nilang ang tunay na kayamanan ay hindi sa kung anong mayroon tayo, kundi sa kung paano natin pinahahalagahan ang mga simpleng bagay at ang bawat araw na magkasama tayo bilang isang pamilya. Sa mga sumunod na linggo, ang buhay ni Juan at ng kanyang pamilya ay patuloy na nagbago.
Sa kabila ng lahat ng pagsubok at mga hamon na kanilang naranasan, nagsimula silang magtagumpay sa pamamagitan ng pagmamahal, pagtutulungan at pagpapatawad. Ang kanilang komunidad ay muling nagkaisa at ang mga kabataan na tinuruan ni Juan ay nagsimulang magtulungan upang mapabuti ang buhay ng kanilang baryo. Ang mga simpleng proyekto tulad ng pagtatanim ng mga gulay, paglilinis ng mga kalsada at pagtulong sa mga nangangailangan ay naging simbolo ng kanilang samahan. Si Juan na ngayon ay nakikita bilang isang guro at leader sa kanilang komunidad ay nagpatuloy sa pagtuturo sa mga kabataan ng mga aral na natutunan niya sa kanyang buhay. Tinutulungan niya silang maintindihan ang kahalagahan ng pagsasakripisyo para sa iba at ng pagiging bukas sa mga pagbabago. Hindi na siya nagtatangi ng mga material na bagay, kundi ipinagpapasalamat niya ang bawat sandali ng buhay at ang pagmamahal ng kanyang pamilya at komunidad. Isang araw, habang nag-uusap sila ni Maria sa ilalim ng puno ng mangga, sinabi ni Juan, "Maria, natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa mga material na bagay. Hindi natin kayang sukatin ang ating kaligayahan sa mga bagay na hawak natin, kundi sa kung paano natin pinahahalagahan ang bawat araw na magkasama tayo." Si Maria ay ngumiti at niyakap si Juan. "Tama ka, Juan. Ang pinakamahalaga ay ang ating samahan at ang pagmamahal na ibinibigay natin sa bawat isa." Muling nagsimula si Juan na magpasalamat sa mga biyaya ng buhay. Hindi na niya tinitingnan ang mga material na tagumpay bilang pinakamahalaga, kundi ang mga sandali ng pagkakasama, pagmamahal at pagtutulungan. Ang kanyang pamilya ay naging mas kontento at masaya at ang komunidad ay nagsimulang magtulungan upang magtagumpay. Si Juan ay nagsilbing inspirasyon sa lahat ng mga tao sa kanilang baryo. Ang mga kabataan na tinuruan niya ay nagsimulang magtulungan sa mga proyekto na makikinabang ang buong komunidad. Habang lumilipas ang mga buwan, ang buong komunidad ay nagsimula ng magtagumpay sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang at proyekto. Ang mga kabataan ay nag-organisa ng mga programa upang magtulungan sa paglilinis ng kalikasan at pagtatanim ng mga gulay at prutas para sa mga mahihirap. Ang mga matatandang magsasaka na dati ay hindi na kumikilos ng magkasama ay nagsimulang magtulungan sa pag-aalaga ng kanilang mga bukirin at mga hayop. Nagsimula silang magtulungan upang mapabuti ang kanilang kabuhayan, hindi lamang sa sarili nilang pamilya, kundi pati na rin sa kanilang mga kapitbahay. Ang mga kabataan na tinuruan ni Juan ay naging mga leader at modelo ng pagbabago sa kanilang komunidad. Sila ay naging aktibo sa mga proyekto ng komunidad at nagsimula silang magtulungan upang mapabuti ang kanilang baryo. Si Juan ay nagsimulang magtulungan sa mga lokal na leader upang magpatuloy ang mga proyekto at magtagumpay sa mga hamon ng buhay. Sa bawat proyekto na kanilang isinagawa, nagsimula silang makakita ng mga magagandang pagbabago sa kanilang komunidad. Ang kanilang bukirin ay naging masagana at ang mga tao ay nagsimulang magtagumpay sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagsasakripisyo. Ang komunidad ni Juan ay nagsimulang maging isang modelo ng pagtutulungan at pagkakaisa. Nagsimula silang magtulungan hindi lamang sa mga material na bagay, kundi pati na rin sa mga espiritual na pangangailangan ng bawat isa. Isang araw, habang ang buong komunidad ay nagsasama-sama
upang magtulungan sa paglilinis ng kanilang mga kalsada at pagtatanim ng mga gulay. Nakaramdam si Juan ng isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Ang lahat ng mga tao sa kanilang baryo ay nagsimulang magtulungan at magbigay ng kanilang oras at lakas upang mapabuti ang kanilang komunidad. Ang mga kabataan ay naging aktibo sa pagtulong at ang mga matatanda ay nagsimulang magtulungan sa pagpapalaganap ng mga aral ng buhay. Si Juan, habang nakatayo sa gitna ng komunidad, ay naramdaman ang kagalakan at kasiyahan na hindi kayang sukatin ng materyal na bagay. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagmamahal ng pamilya at sa pagtutulungan ng komunidad. Hindi na niya hinahangad ang magagarang bagay. Ang kanyang buhay ay puno ng pagmamahal, pagkakasunduan at pagtutulungan. Sa bawat hakbang na ginawa nila, natutunan nilang ang tunay na tagumpay ay hindi sa mga materyal na bagay, kundi sa mga relasyon at sa bawat sandali ng buhay na magkasama silang nagmamahalan. Ang mga kabataan na tinuruan ni Juan ay nagsimula ring magtulungan sa iba pang mga komunidad upang magtagumpay sa kanilang mga pangarap. Sila ay nagsimulang magtulungan upang magtayo ng mga proyekto na makikinabang ang buong bayan. Si Juan ay patuloy na nagsilbing gabay at leader sa kanilang komunidad, hindi dahil sa materyal na bagay, kundi dahil sa kanyang malasakit at pagmamahal sa mga tao. Sa huli, natutunan ni Juan na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa materyal na bagay. Ang kaligayahan ay matatagpuan sa pagmamahal ng pamilya, sa pagkakaisa ng komunidad at sa pagtutulungan upang magtagumpay. Ang mga pagsubok na kanilang naranasan ay nagsilbing pagkakataon upang matutunan ang pinakamahalagang aral sa buhay, ang pagpapahalaga sa bawat sandali at ang pagbibigay ng malasakit sa bawat isa. Hindi na nila kailangan ng magagarang kagamitan o malalaking bahay. Ang buhay ni Juan at ng kanyang pamilya ay nagsilbing inspirasyon sa buong komunidad na ang tunay na tagumpay ay matatagpuan sa mga simpleng bagay ng buhay. Ang buhay ni Juan at ng kanyang pamilya ay naging isang kwento ng pagbabago, pag-asa at pagmamahal. Sa bawat pagsubok na kanilang hinarap, natutunan nilang walang hanggan ang kanilang kakayahan sa pagtutulungan at pagmamahal sa isa't isa. Ang komunidad na kanilang pinagmulan ay hindi lamang naging saksi sa kanilang mga pagsubok, kundi naging bahagi ng kanilang tagumpay. Ang buhay nila ay nagsilbing patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi matatagpuan sa materyal na bagay, kundi sa simpleng pamumuhay na puno ng pagmamahal, pagkakaisa at pagtutulungan. Sa mga huling taon ng kanilang pamumuhay, si Juan ay naging isang respetadong leader sa komunidad. Hindi siya iniiwasan o tinitingnan bilang isang taong mayaman o makapangyarihan, kundi bilang isang guro, isang kaibigan at isang magulang na handang magbigay ng oras at lakas para sa kapwa. Natutunan niyang ang pinakamahalaga sa buhay ay hindi ang yaman na hawak mo, kundi ang mga taong nariyan sa tabi mo, ang mga nagmamahal sa iyo at nagsusuporta sa iyong mga pangarap. Isang hapon, habang si Juan ay nag-uusap kasama ang mga kabataan ng kanilang baryo, sinabi niyang, "Hindi ko kailanman inisip na magiging ganito ang buhay ko. Mula sa pagiging isang magsasaka,
Natutunan ko na ang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mga bagay na tinatamasa, kundi sa mga simpleng sandali ng buhay. Natutunan kong magpasalamat sa bawat pagkakataon na magkasama tayo at natutunan kong hindi lahat ng bagay ay makakamtan sa pamamagitan ng pera. Ang tunay na kayamanan ay nasa puso, sa pagkakasunduan at sa pagmamahal na ibinibigay natin sa isa't isa. Ang mga kabataan na tinuruan ni Juan ay nagsimulang mag-organisa ng mga programa para sa komunidad. Tinuruan nila ang mga bata kung paano magtulungan sa mga proyekto tulad ng pagtatanim ng mga gulay, paglilinis ng kapaligiran, at pagtulong sa mga nangangailangan. Ang bawat kabataan na lumaki sa ilalim ng gabay ni Juan ay nagpatuloy sa pagpapalaganap ng mga aral na natutunan nila mula sa kanya. Sa bawat proyekto, nagsimula ang komunidad ni Juan na maging isang modelo ng pagkakaisa at pagtutulungan. Hindi na nila tinitingnan ang mga material na bagay na tinatamasa ng bawat isa. Bagkus, ang pinakamahalaga ay ang mga relasyon na kanilang pinapalago at ang mga simpleng bagay na nagbibigay halaga sa bawat araw. Habang ang bawat isa ay nagtutulungan at nagmamahalan, natutunan nila na sa bawat hakbang na tinatahak nila, mayroon silang dahilan upang magpatuloy. Minsan, si Juan ay naglakad papunta sa kanyang lumang bukirin. Habang siya ay naglalakad sa harap ng mga tanim at puno na pinagtulungan nilang alagaan, nakaramdam siya ng isang matinding kaligayahan. Hindi ito dahil sa mga ani na kanilang natamo, kundi dahil sa bawat hakbang na kanilang tinahak upang magtagumpay. Nakita ko na ang tunay na yaman, ani Juan sa sarili. Ang yaman ay hindi nasusukat sa mga bagay, kundi sa mga ugnayan ng bawat isa. Habang ang araw ay palubog, nagsimulang magtipon-tipon ang buong pamilya ni Juan sa ilalim ng puno ng mangga, tulad ng mga araw na sila'y magkasama sa mga simpleng gawain. Ang kanilang buhay ay puno ng mga kwento, tawanan at pagmamahalan. Sa bawat sandali ng buhay na magkasama sila, natutunan nilang ang mga simpleng bagay ay siyang pinakamatamis. Si Juan ay tumingin sa kanyang pamilya at sinabi, "Hindi ko kailanman ipagpapalit ang mga sandali ng buhay na ito sa anumang yaman. Ang tunay na kayamanan ay narito sa atin, sa bawat araw na magkasama tayo." Si Maria, ang kanyang asawa, ay niyakap siya at sinabi, "Tama ka, Juan. Sa lahat ng pagsubok at tagumpay na ating naranasan, natutunan natin na ang pinakamahalaga ay ang ating samahan at ang pagmamahal sa bawat isa. Walang halaga ang magagarang kagamitan o kayamanang tinatamasa kung wala tayong pagmamahal." Habang ang buhay ni Juan at ng kanyang pamilya ay umuusad, natutunan nilang ang tunay na tagumpay ay hindi matatagpuan sa mga material na bagay, kundi sa pagmamahal, pagkakaisa at pagtutulungan. Ang kanilang buhay ay nagsilbing patunay na ang mga simpleng bagay ay may malalim na halaga. Hindi nila kailangan ng magagarang bahay o maraming pera upang maging masaya. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagmamahal ng pamilya, ang pagtutulungan ng komunidad at ang pagpapahalaga sa bawat sandali ng buhay. Si Juan, bilang isang magsasaka at guro ng komunidad, ay patuloy na magbibigay ng gabay at inspirasyon sa mga kabataan. Hindi siya nagtatangi ng material na bagay,
Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang mga relasyon na nilikha niya sa mga tao at ang mga simpleng aral na natutunan nila sa bawat araw ng buhay. Si Juan at ang kanyang pamilya ay nagsilbing inspirasyon sa lahat ng tao sa kanilang baryo at patuloy nilang pinapahalagahan ang mga simpleng sandali ng buhay na puno ng pagmamahal at pagkakaisa. Ang komunidad ni Juan ay patuloy na lumago at naging isang halimbawa ng pagkakaisa at pagtutulungan. Habang tinutulungan nila ang isa't isa upang magtagumpay, natutunan nilang ang buhay ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon sila, kundi sa kung paano nila pinahahalagahan ang bawat sandali ng buhay at ang pagmamahal na ibinibigay nila sa isa't isa. Ang paglalakbay ni Juan ay nagtapos, ngunit ang aral na iniwan niya sa kanyang pamilya at komunidad ay magpapatuloy magpakailanman. Natutunan nilang ang tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan sa mga material na bagay, kundi sa pagmamahal, pagkakaisa at pagtutulungan. Habang tinutulungan nila ang isa't isa at ipinagpapasalamat ang mga simpleng biyaya ng buhay, nagsilbing inspirasyon sila sa lahat ng tao sa kanilang paligid. Sa bawat hakbang na tinahak nila, natutunan nilang ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng aral at ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal at pagkakaroon ng pag-asa sa kabila ng lahat ng pagsubok.